Sir, welcome sa Sining Pilipinas dito sa Media House Express. Pwede po tayo magpakilala at bumati. Magandang araw. Ako nga pala si Angelo Balmoya Rojas, isang visual artist. Sir, pwede mo kaming kwentuhan tungkol sa mga works mo, ano ang medium mo? Ano ako oil on canvas. Nag-start ako nitong 2019 sa acrylic kasi medyo hindi maganda yung ventilation ng studio ko nun. Pero nalilimitahan yung mga ginagawa ko. So, nag-oil na ako at ginawan ko na lang ng paraan. Ayun. So, sir, kailan ka nag-start? 2019 or nauna? 2019 ako sa 2019 yung first show ko, first Okay. group show. I was invited by Alwin Remilio, sa Altromondo yata yun. Nalaman niya na UP Fine Arts din at doon ako first nagkaroon ng legit na show. Kasi previous to that, for 20 years writer sa ABS-CBN. Actually, accidental writer ako kasi gusto ko lang makagawa ng film, parang dahil nahihilig ako sa mga indie films. So, nagtuloy-tuloy na. Dahil na-inspire ako kay Sir Ricky Lee. Siya yung nag-mentor. Nag-workshop ako sa kanya for 2003. Tapos from then on, nagtuloy-tuloy na ako sa ABS. Mas drama, mas soap opera. Pero na-stereotype ako sa action, mga Okay. kung basta't kasama kita, Tanday, tapos probinsyano, gano'n. Kaya na-try ko rin mag-Pinoy Big Brother, sa news, ganyan. So, ayun, akala ko hindi na ako makakabalik sa kung saan yung roots ko na as an artist kasi masyado na akong nandoon sa yung art pa rin naman yun, pero ayun, nasa on the side lang ako na nakatingin na ina-admire, tinitake ko yung art scene noon as inspiration. Parang tsaka hindi mo naman ihiwalay ang music, art at tsaka storytelling, literature. Parang kapit-bisig na nagtutulungan para ma-inspire, magkaugnay. So, hahanap ako ng inspiration sa music. Naging active din ako sa art scene, sa music scene. Banda, pero mas ako dun sa nagpo-prod. May mga gig na nakuha pa namin ng sandwich. Naging kaibigan ko sila. Alam ko ang Eraserheads at saka hindi ako sure, pero parang may niluluto na kasama ang mayonnaise Kasi pagbalik ng mayo, magaling. Oo, iba sila eh. At saka malakas ang mayonnaise, lalo na ngayon din. Ayun, so yun, parang nag-over the background lang ako sa mga yun. Tapos eventually, yun nga, 2019, na-invite ako ni Sir Alwin, na culture shock ako kasi totally iba sa ginagalawan mo. Medyo alam ko naman na kahit saan naman merong may politics or what, di ba? Kasi pero thankful ako, grateful ako na
in-embrace naman ako ng scene na hindi naman ng art scene kasi ayun, after ng show na yun, lagi na ako na-invite. Parang kahit na nung panahon ng pandemic, nakakatawid ng mga ilang shows per year, ganyan. Hanggang sa nag-decide na ako noong 2022 na mag-full-time. Ay actually, nag-decide ako, nag-full-time ako, nag-start ako mag-full-time 2024. Pero 2022, decided na parang yun na yung actually parang nung lock-in namin nung sa probinsyano nung nasa sa isang meeting namin parang napag-usapan yan habang nagbe-brainstorm kami with Direct Coco, parang nabanggit na basta may nabanggit na painter ako, parang sabi nila sige supportahan ka namin diyan, tapos nalaman nila na marunong ka pala ganyan nakita nila yung trabaho ko, nagbigay yun ng inspiration, tapos parang yun yung balik dun sa apoy. Kasi habang ginagawa namin yun, nandoon ako sa gusto ko naman gusto kong buhayin yung brand ko. Gusto kong yung bigyan naman ng pagkakataon yung sarili ko as an artist. Kasi okay naman yan kino-consider ko naman na creative pa rin naman ako nung nagsusulat ako. Yes. At mahal ko yung ginagawa ko doon. Pero iba pa rin yung boses mo talaga Iba pa rin yung pag na-express mo yung sarili mo. So, yun na yun. Parang habang nandoon kami noong 2022 patapos ang probinsyano, nag-aano na ako, may ka-brainstorm ako noon visual artist, din siya na co-writer ko si Tyron Santos. Every kasi almost parang halos magpalitan na kami ng mukha dun sa set kasi di ba lock-in pa noon Magkakasama kayo? Lagi kami magkakasama noon. Napag-uusapan namin yon kung ano ng next na move namin, kung ano. So inano ko na yon, pinlano ko na. Kailangan kong magkaroon ng trademark. Okay. Doon pa lang nag-decide na ako kung ano yung, tapos binalikan ko yung mga trabaho ko ng 2019. Pero nagpe-paint na ako 2010 kasi discom ako nung sa fine arts. So hindi naman ako studio. So 2010 lang ako na nag-tinrain ko, parang nag-aral ako ng pagpipinta. Hindi, parang mga way back 2001. Hindi ko alam kung ano yun, kung pwede mo i-consider yun na gano'n kasi parang mga cheap lang yung ginamit ko noon na parang kinakapa ko pa yung brush at saka kasi nung estudyante ako nun sa UP, ang hawak ko lagi sign pen, poster color kasi gumagawa lang kayo ng storyboard. Bahagi yung paglalakbay sa art scene. Ayun, 2001 yun. Merong para akong, hindi, may pinagawa sa akin portrait. Tapos okay naman, hanggang ngayon boy pa yun. Parang yung ginamit ko yata doon yung nasa yung parang 12 pieces lang na maliliit na tube na yung nabibili mo sa national. Pero okay yung mga ganun. Nag-work naman siya. Parang okay din, nag-start pa. Hanggang ngayon buhay pa, parang bakit Ang tawag pag-iingat na. So hindi sa brand. Hindi talaga sa brand. Actually, hanggang ngayon, patatayuan ko yan sa mga ginagamit kong. May mga ginagamit ako na Marise na yung mga pinakamura nila na. So, ayun nga, natapos yung probinsyano. Balik muna tayo doon sa yung nagpaplano ako. Yung first, piece, actually dalawa yon na diptych. Ang team namin yan ay religious spiritual. So doon ako nag-come up ng pyesa. Ang ginawa ko noon isang Virgin Mary looking na babae na may
may crown na suot. Tapos, nakayakap siya sa isang lalaki na parang mukha silang mother and child. Na yung lalaki nagwo-worry yung mukha. So, parang ang dating sa akin kasi 2019 yun eh, parang premonition siya na nung 2020 nag-pass away yung mom ko because of coronavirus. So, parang yung piece na yun, kasi nung ginagawa ko yun, meron akong parang mabigat sa akin na hindi ko maintindihan pa nung time na yun. Tapos, Hindi pa napaprocess. hindi pa, parang bakit kaya? Anong meron sa ano na to? Tapos, nung 2020 nga, nangyari yung sa mom ko. Tapos, nag-mark na sa akin yung crown. Pero iba pa yung itsura ng crown na. Tapos, ng 2022, nung kino-formulate ko na yung kung ano yung mga gagawin ko, binalikan ko yung crown because yun nga, parang tribute for my mom. Anong magiging look? Yung parang iniisip ko na kung ano yung magiging ano niya, yung constant na magiging itsura ng crown. Binalikan ko yung time na elementary ako kasi mahilig ako magbasa ng ng Jughead, Archie. Alam ng ni mama na mahilig ako sa favorite character ko doon si Jughead Jones. Di ba siya yung parang underdog pero witty na overcome niya yung obstacles. Ano ako nun medyo introvert ako nung time na yun at nabubully. Elementary yan ginawa niya ako ng tinahiyan niya ako ng crown na yung Jughead Jones na crown. Sabi niya, suotin mo to na para magkaroon ako ng lakas ng loob. Gusto yung moral mo. Siyempre mo, alam naman natin yung itsura niya. Nagmukha lalo akong lalo akong pero hindi. Mukha namang weird itong ganon. Pero yun yung memory. Yes. Ng ano na yun. Kaya ako, akala nga ng iba basket, di ba? Basket. Pero hindi distorted din yung basket. Hindi, nag-start ako na hindi pa distorted. Talaga? Yung mga una ko nung 2022, mga ganun talaga, parang triangular na. Pero yung kay basket kasi tatlo di ba yung ano niya. Ayun, hanggang sa ginamit ko na siya noong 2022. Tapos doon na yung nag-decide ako na ipasok yung philosophical yung mga philosophies, yung ideas ko. Kasi may frustrated philosopher. Marami akong iniisip. Actually, meron akong hindi pa published na work, pero nagawa ko na para nalagyan ng ISBN, may ganyan-ganyan. Tapos, apply nyo na. May ISBN na siya. Tapos, na siya, documented na siya sa National Library. Kailangan ko na lang siyang ilabas, parang ganun. Pero siya, novel fiction na actually isipin mo religious kasi may mga characters doon, nandun si Jesus Christ, nandun si Father God. Nang nangyari parang yung character mo nagka-cancer siya, mamamatay na siya. Naka-invent siya ng spaceship, tapos nakarating siya sa heaven, tapos kinonfront niya si God. Parang ganun yung kwento niya, pero philosophical. Alam mo yun, may ganun. Magaling, maganda. Yun yung kwento. Parang ngayon ko lang narinig yung ganung konsepto. Idiotic soul yung title. So, gusto ko siyang ilagay doon sa mga trabaho. So, tinry ko, actually, kaya flat yung crown Di ba marami nagtatanong, may mga nagsasabi sa akin na bakit hinahayaan mo na flat yung crown mo, na hindi siya parang three-dimensional na para bumagay dun sa kunwari tinry ko ng parang
may isang time na parang tinry ko siyang i-explain. Kasi parang siyang puncture dun sa real world. May puncture, may kumbaga parang sinasabi niya na nabubuhay tayo sa isang, alam mo yan, yung parang matrix or na hindi mo alam kung gising ka na nga ba talaga. Kasi basta meron akong isang pyesa na nakalagay gising ka nga ba. Tinatanong kung sigurado ka ba na hindi ka lang nananaginip ngayon. Sigurado ka ba na kasi lalo na may parang meron kasi may isang may isa akong parang nabasa na pwedeng siya recorded na lang memory nung kasi parang sinasabi ng theory matagal nang patay ang universe. Pero 'di ba hindi naman nakakaho ng ang time. 'Di ba based din sa theory ni Albert Einstein na meron siyang layers na pwedeng kasi parang kunwari ngayon hanggang ngayon visible pa rin sa universe sa pagkatitingnan mo sa sa labas visible pa rin hanggang ngayon yung Big Bang yung first yung na present time nakikita mo yung past. So parang ang sinasabi nila pwedeng matagal matagal nang nag-end ang universe. Parang tayo yung parang tawag dito yung after image. parang after tapos delivery action. Parang kaya inisip ko parang baka kaya merong mga deja vu or para kasi nakita mo na alam mo na na nangyari na siya na to parang basta nabubuhay na tayo sa isang nangyari na parang o kaya ba meron tinatawag na soulmate? May ganun. Diba kasi parang kilala ko na to eh. Alam mo na, nakita mo na nangyari na. Ilang beses nang nangyari, di ba? So, yun sa akin, parang tinatry ko siyang i-explain dun sa mga pyesa. And long time favorite artist ko si Salvador Dali. Sa mga foreign artists si Salvador Dali, si Picasso. Tapos si Magritte. Basta masyado akong na-enjoy ko yung mga trabaho ng mga surrealist. So, yun yung direction ko ngayon. Nung una kasi tinatry ko na parang sa sarili kong paraan. Parang kasi mahilig ako sa photography. Yung mga captured image ko, yun yung ginagawa kong parang reference. Tapos nilalaro ko lang ng konti. Or galing din sa mga old photos or mga tas mga tribute sa mga ibang masters na gano'n. Pero ayun nga, naglalakas loob na ako ngayon na yung ilagay na yung kung paano ko siya gustong hulmahin, kung paano ko siya gustong sabihin. Na yun nga. Actually, yun nga, yung first solo show ko sa Secret Fresh, nilalagyan ko pa ng text kasi so may text doon sa painting. May text sa painting. Kasi yun yung mga quote, siya, naka-quote siya dun sa mga theories ko, tsaka philosophy. So, pero tinry ko na mag-evolve na kaya ko siyang i-explain through images. Yun yung yung visual. Mas visual na. Yun yung direction ko ngayon. So, isa sa mga tanong ko, ano ang mahalaga pag nagtipainting ka? Narrative o yung imahe? Since siya, visual arts.
kailangan mag-coincide. Parang Okay. for me, Equal part. kasi hindi mo rin siya maikukwento eh. Hindi mo rin siya mailalabas ng kung paano mo siya gustong i-express kung hindi mo rin hahasain yung Yung skills. yung painting skills mo. Kasi meron so pwede na natin sabihin na ganito lang yan eh. Hindi ginawa ni Pablo Picasso yung Cubism dahil hindi siya marunong mag-paint. Alam naman natin, di ba, na kaya niya maging classical painter eh. Kaya niya mag-realism eh. Ginawa niya yon dahil yun yung way niya to express. Yun sa tingin niya mas magiging malakas yung imahe niya, tsaka kung feeling niya yun yung mas may express niya, di ba? Kaya malalakas yung gawa niya dahil may soul eh. May meaning, may kahit na portrait yan ng mistresses niya, meron nakalagay, mararamdaman mo eh. Sir, what is art para sa Art ay katulad ng film at music ay to express each and everyone's yung soul. At ayun, siya, actually siya yung yung oldest eh, if not, di ba, na expression ng tao. Siguro may mga record naman yun sa caves eh. Kahit panahon pa ng mga caves. Yun eh. Ayun, na sa akin mas doon eh. Mas yun yung meaning niya. Na kaya siya mas buhay sa'yo nung mas bata ka. Kasi pinanganak tayong lahat eh. Na meron nun. Na isa sa parang kung meron tayong 5 senses, yun, parte yun, parte yung na yun, ginagamit lang natin yung kamay natin for that, pero it's basically the way of expressing. Tingin mo ang art ba pwedeng magamit sa pagbabago ng lipunan? O pagsasalarawan? Ginagawa na siya. Okay. Kung i-base natin sa history, marami nang gumamit nito. At yun nga, yung example na natin yung Guernica ni Pablo Picasso. Na at yung iba pa na sumunod doon, hindi man siya government related na politics. Kung sa yung kung paano yung yung sa behavior sa sistema, sa kung paano tayo ang yun, isang lipunan in some way siya eh, touch ng kaisipan ng tao, ng mga tao. So minsan nga kahit na hindi connected sa politics yung piyesa, nagiging siya inspirasyon eh, nagiging tool siya for a movement. Kumbaga, politika man yan na base sa isang nasyon or kung social awareness, malaking siya, malaking bagay siya. So, kumbaga, kakambal ng buhay natin.
The next question would be, what drives you to make art? Sa everyday ko na pamumuhay at nagja-juggle ako dun sa pagsusulat at pagpipinta eh. Pero nagkaano rin ako, into music din. Pero, pagka writing kasi yan, isusulat mo na lang eh. Sa either poetry or kung ano man. Pero so, for me challenging pagka, ipinipinta siya. Kasi, marami kang angulo, aspeto na iisipin. May mga kung paano yung atake. Kasi pwedeng kahit kulay lang yan, meron ka ng mensaheng gustong sabihin dyan eh. But, Ayos na ipaiwati. rough ka, diba? Minsan yung act minsan yung process. Parang si pangalan nito. Si Drip, Follow. si Pollock, diba? Though, alam mo na, maraming maraming kwento eh. Maraming mga sinasabi. Pero ako dun ako sa yung kung ano yung nakikita ko, kung ano yung pinaniniwalaan ko na kung paano ko nirerespeto yung mga na ibabahagi nila sa scene, sa art scene. Na ayun, challenging siya at at the same time sobra yung fulfillment pagka naikahon mo siya. Yung fulfillment na nakaka-capture mo yung pero ano kasi siya hindi mo siya kasi parating magagawa. Hindi laging good art eh. May bad art, may akala mo ganun lang yun. Kukunin mo tapos ilalagay mo sa isip mo tapos ilalagay mo doon. Hindi lang pala yan ganun kadali. So parang mas rewarding. For me, mas nabubuo ako pagka ginagawa ko siya sa canvas. So yung proseso. Yung process. So pag-usapan natin sir yun. Kasi recently nag-init na yung issue ng AI. Kahapon lang AI din yung pinag-usapan. Pero medical term naman, medical field. Ngayon pag-usapan natin, ano sa tingin mo ang magagawa o may tutulong o ano ang epekto ng AI sa ating mga artists? Actually, pinag-usapan lang namin yan nitong nakaraan eh. Kasi ako personally, kahit na mag-advance pa yan sa future, kasi di ba meron na nga ngayong nagti-3D print ng mga gawa ni Michelangelo. Ni Angelo, yung mga perfect. Doon talaga sa kung marmol, di ba? Marmol talaga ang ginagawa. Hindi plastic na filament. Pero yung soul, yung kaluluwa ng trabaho, kahit na idikit mo yan doon sa original na trabaho, hindi niya pwedeng matouch yung ginawa. Hindi niya kayang Hindi. Kahit tingnan mo yung mga napoproduce ng AI. Though may mga kilala akong artist na ginagamit siya as reference. Okay. And that's good. That's fair. Nakakatulong sa kanila. Ganyan. Pero depende pa rin kasi yan sa nagsusulat. Yung tao na gagawa. Hindi ko siya nakikita na threat. Okay. Kasi kung pagbabasehan natin yung lawak ng art ng yung sining, sa mga paggawa pa lang yung pagluto pa lang at pag-eksperimento ng mga konsepto. Hindi yun, parang thumb mark
Kumbaga, hindi mo yun makukuha sa isang tao. Hindi mo yun, hindi, kumbaga parang, pagka siguro may damdamin ng AI, kung nakakaramdam na siya, may umiibig na siya, lumuluha na siya, nakakaramdam na siya ng pain, pwede. Pero hanggat hindi yun abot pa ng AI, malabo. Kasi yun yung nag-differentiate sa tao tsaka sa robot. Yun yung sining for us, di ba? Yun yung, kumbaga tool lang naman ng pagpipinta eh. Yung painting, tool lang yan eh. Yung, kung ano man yung paraan mo ng pag-express. Pero, malayo pa for me. Or kung ano man, hindi siya mangyayari. Sir, sa mga famous paintings na alam mo na gawa ng mga famous painters, meron bang isang pyesa na naisip mo na sana ako nakagawa nito? Marami. Like what? Kwento ako. Sa local or kahit saan sobrang, sana ako yung naka-invento ng surrealism. Sana, ako yung gumawa ng Polaris. Ano ba? Yan yung mga sobrang tinitingala ko. Sa mga panahon nga, yung ngayon, marami sila. Ayoko lang magbanggit kasi baka isipin, baka may... Pero hindi, sige, sabihin ko na, yung respect ko kila Malang, kay Miss Lydia Velasco, yung mga sunod-sunod na yan, sila Sir Denkoy Miel, sila Marcel Antonio, yung mga tinitingnan ko yun. Actually, kahit si Marco, inaano ko yung Marco Bello, ina-admire ko yung mga trabaho niya. Si Orly Ipon, sila Otto Neri, actually marami sila. Sorry kung may mga hindi ako mabanggit, pero yun yung mga nire-respect ko sila doon sa mga trabaho nila. Kahit sa abstract eh, sila Fitz, sila Binong. Kailan ko nga nalaman na nag-figurative pala dati si Binong bago siya pero gusto ko yung mga trabaho niya. Marami sila. Si Sir Norley. Baka may mga nakalimutan na ako, pero yun, sila Ronald Ventura. Lalo na yung early years niya, yung mga tao niya. Denny Padua. Ayun, sila yung magbibigay ng direction for me ngayon. Sila yung mga talagang tinitingnan ko ng mga tao. Nagiging guide. Nagiging guide. Kung kung meron akong inspirasyon ng mga trabaho ng mga nakasabit na sa museum na yun, sila yung mga tinitingnan ko kung saan ako dadalhin sa eksena. Actually, for sure marami ako nakalimutan pa na names, pero hanggang ngayon, kahit pagpupunta ako sila Vin Barrera, yung mga ginagawa nila, nai-inspire ako sa mga ginagawa nila. Kaya ang active kong pumunta sa shows at saka sa mga art fair, kasi yun yung, okay, hindi dahil para alamin kung ano yung direction ng scene. Mas din sana tayo dinadala ngayon ng mga ginagawa ng kamay natin. Ano na yung nagbibigay ng inspirasyon at ng kung ano na yung pinanggagalingan ng expression sa panahon ng internet, sa panahon na umiiksi na ang attention span ng mga Pilipino. At nagiging ang mga superstars na ngayon ay mga vlogger, mga yun. So, having said that, sa tingin mo nasaan ang Pilipinas? Marami ako naririnig na lumalaban at sobrang skilled at sobrang talented at
magaling ang mga trabaho. Actually, yun, nakalimutan ko sila Mark Justiniani, yan yung mga paborito ko rin sila. Sila, Junyi, si Sir Elmer Bolong, sila Sir Ben Cab. Yan, grabe yung inspiration na binibigay nila sa akin. Sila, actually, kahit sila Sir Kidlat Tahimik. Sa dami ng binigay ko na names at malamang na may nakalimutan pa ako, yun yung bumubuo ng art scene. Yun yung kung bakit very competitive, parang kailangan mong dumaan sa butas ng karayon para maka-penetrate. Actually, wala naman dapat talagang ganun. Dapat lahat naman ay bukas para sa kung sinong gustong sumubok at sinong gustong. Pero yung kung irerespeto natin yung mga ginawa ng mga tao na yun. Kung irerespeto natin, yung kung sila yung parang gauge, itataas natin yung level ng art natin eh. So, for me, Kung sila yung gagawin mo standard, kung sila yung standards, kailangan mo talagang kumayod. Ang laki. Pupunuin natin. So, yun yung hamon eh. So, habulin natin lahat. So kung nasa ng art scene ng Pilipinas ayun. Kumbaga di ko alam kung ano yung mga reason na baka may mga nakasali naman sa atin sa Binel, di ba? Sa Binel, sa mga malalaking di ba? Show sa ibang bansa. Pero hindi ko na alam kung meron bang may discrimination pa ba or what, hindi ko pero kung ako yung kung sa opinion ko magagaling, palagay ko kaya nating lumaban eh. International. Kaya natin sumaban. Meron naman ng mga katulad nila Sir Ronald Ventura at saka nila Demi na kahit pa paano nandoon na eh. Yes. Na nabibigyan tayo ng ng yung Pinay Pride, di ba? Ganun. Okay, kasunod yan, in 10 years time, nasaan tayo? Considering doon sa mga kanina na pag-usapan natin, yung AI, yung mga nabanggit ko ngayon, masyado pang maiksi ang 10 years. Parang palagay ko, may mga, katulad ng nangyayari ngayon, may mga sisibol pa na bago. Okay. Patuloy na may sumisibol. May mga sumisibol eh. Every time na may mga ganyan. May mga bagong nakikilala, nabibigyan ng opportunity, nagkakaroon ng spotlight, at meron ding mga napapagod, may mga nagpapahinga, pero bumabalik. May mga, kasi hindi natin alam ang laban eh. Yung toong laban ng artist eh, pagka nasa labas na ng canvas nila eh. Siyempre, di ba, may rin yan. Tao lang din yan eh. May personal, may pwedeng health, pwedeng family. Pero, ako kasi dapat, more than sa artist din sa ginawa nila. Yan kasi yun yung magtatagal eh. Yun yung ma-outlive kahit sino di ba? Pwedeng nag-uusap lang tayo ngayon, pero 10, 50, 100 years from now, ang matitira lang naman dyan yung mga trabaho natin eh. Yun yung magsasalita for us. Kumbaga, ayun. So, for me, parang sa tingin ko, kung ano din naman yung ginagawa natin, kung ano yung ginagawa natin ngayon, yung mga ginagawa natin 20, 30, 40 years ago, yun pa rin naman yan. Kumbaga nasa dugo na ba yan? Or nakatadhana na yan. Kumbaga, pero kung titingnan natin 10 years from now, yung kalahatan, para sa pangkalahatan, kumbaga, yung art scene globally, sad to say talagang sorry baka tumatalo na ako doon sa ibang questions It's okay, go ahead. Parang nagiging self-promoted, nagiging parang TikTok
or vlogger style na yung pagpo-promote ng art. Na wala naman kaso sa akin yan. Hindi naman siya issue. Pero, ang nagiging main, basehan ay yung yung popularity. Kumbaga parang hindi na siya parang nag-guide. For me, hindi na siya nag-guide ng tama. Hindi na siya yung parang kasi katulad sinabi ko kanina, dapat ang basehan naman talaga ng trabaho, yung trabaho. Yung merits ng work mo. Yung merits ng work. Hindi yung kung maganda o gwapo yung artist. Hindi yung magaling ba yung kumanta or artista ba yan. Sorry, walang problema. Marami akong kilalang artista na magagaling. Yes, marami ba? Na visual artist. Pero kasi ang nangyayari, minsan, dahil nga, di ba, aminin na natin mahilig sa artista, mga Yes. Hindi naman mga Pilipino eh. Basta, diba, yung the days na nagiging mainstream ang kagaya nila Pablo Picasso, na superstar ang katulad nila Juan Luna nung panahon na buhay sila. Hindi na ganun eh. Hindi na mangyayari. Hindi ko alam kung mangyayari pa yun. Kasi ngayon nga, di ba, for me, sobrang ina-admire ko yung sila Sir Elmer Berlongan. Pero dun sa kung Coco Martin, di ba? Tapos yung kung sino yung superstar ngayon ng art scene, hindi na alam ng masa yung sa art scene. Hindi katulad, basta mangyayari pa ba yan? Parang, ewan ko, para kasi maraming dahilan na parang Maraming factors. factors. Pero isa sa mga kasunod na tanong ko niya, gaya nga ng sinasabi ko, ang dali ng sumikat sa internet, di ba? Ang dali ng mag-promote ng works. Minsan, mag-painting ka lang na naka-underwear ka, bibili ng works mo. Di ba? Magpakita ka lang ng free page, di ba? Bibili na yung works mo habang nag-painting ka. Marami sa Instagram, sa Facebook na gano'n. Ang tanong ko ganito, ano ang silbi ng gallery o may tutulong ng gallery? Or appropriate, relative pa ba ang gallery sa panahon ngayon? Para sa akin, napakalaking bagay na may umi-screen. Merong yung may nire-respeto na isang entity na nag-specialize sa yung dito yung yung pag-control ng na academically somehow mas alam kung paano na walang halong politika. Kasi meron pa rin naniniwala pa rin ako na nandun pa rin. Meron pa rin may maraming existing na galleries na alam nila yung trabaho nila. Alam nila may eye sila, meron silang gut, may strong na gut feel sila. At meron silang kung sino sa tingin nila na dapat bigyan ng opportunity na spotlight. Sabihin na natin, ayoko na masyadong tackle yung kasi lahat naman, wala namang perfect di ba? Yes. Marami namang may mga parang personal reasons, may mga kung ano yung nagmo-motivate or kung ano yung qualifications. Pero for me, walang problema yung kung paano siya yung sistema sa ngayon, kung paano siya
nag-work. Kung paano yung artist to gallery, tapos gallery to collectors. Tapos kung paano nag-work yun. Na, di ba, may mga ano may mga gallery na kasi iba-ibang ano yan may distinct na taste May mga at may mga kanya-kanyang may individual may na kung ano yung sakop or sakop ng market nila. Merong kasi lahat yan nire-respect ko. Kunwari may mga mas commercial. Naintindihan ko yun. Walang problema doon kasi Business yan. bukod sa business sila, hindi lahat ng bumibili ng art gusto mabigat or malalim yung binibili nila. Lalo na kung alam naman natin na ang mga Pilipino ay masayahin ayoko sanang banggitin pero hindi nangyayari yung binibili nila yung work dahil bagay sa sala set nila. Bagay sa cortina nila. Yun yung lagi naririnig din sa ibang artist na naku, hindi bagay yung trabaho natin sa mga ganon. Pero ayoko maging bitter or maging kasi yun yung reality kahit naman noon pa na parang kunwari co-commission ng isang hari at reyna. Gusto rin nila yung trabaho nila. O yung gagawin mong portrait ko, gusto ko yung background ko babagay din sa space na paglalagyan. Ganun talaga ever since Baka meron akong gustong pasalamatan. Ayun, marami at actually lahat ng ilan pa sa mga paborito kong artist, yung mga nilook up ko, nagbibigay sa akin inspiration ay sila si Sir Jose Tanzulu, si Sir Bogie. Ayun, grabe yung mga binibigay niya advice, malaking tulong sa akin. Sobrang saludo ko yun. Katulad din ni Sir Sir Manny Garibay. Yun, starstruck ako dyan pag nakikita ko yan. Oo, naging ko yun sa may Manila City Hall. Hindi ako makakakibuhin. Ganun ba yan? City Hall. Ayun, yung art fair, di ba? Meron siya doon. Si Sir Demet, yun, grabe. Isa yan sa mga isa sa mga nag-push sa akin na mag full time kasi nakikita ko naman yung grabe yung binibigay niya doon sa trabaho niya. Sila yun, katulad nila Sir Jobo, grabe yung kung paano siya mag-conceptualize ng yung mga trabaho niya talagang tagos yung mga installation works niya. Sila Dan Rorolio, si Sir Dan, ayun. Actually, yan, hindi ko alam kung may makakalimutan ako, pero yan, mga kaibigan natin, sila Grace, sila Anthony, sila Sir Bud, marami, kung bakit nagiging masaya sobrang yung ramdam mo yung energy doon sa scene kasi sa mga taong yan. Ayun, kaya sobrang saludo sa kanila sa binibigay nilang inspirasyon sa atin sa bawat artist. Yung kailangan natin good energy, di ba? Diba? Yung positive energy na kumbaga na-ignite lalo yung passion natin, di ba? Kasi negativity, dami na nun kahit saan pero yung positive energy, pag yun yung kasama mo, parang ang sarap ng buhay di ba? Oo.
Sir, ito yung part ng programa ng Sining Pilipinas na tinatawag ko na Words of Wisdom or WOW. Hihingan lang ito ng payo, advice, or anything na gusto mong sabihin sa mga kapwa artists at sa mga manonood. Go ahead, sir. Okay, sa mga nagpaplano or may gustong pumasok sa eksena, gawin nyo lang kasi at huwag kayong ma-intimidate. I-treat nyo siya na para sa inyo yun, for your own parang expression of yourself. Hindi siya para to impress or to para i-please yung gallery or gawin mo siya na totoo ka sa sarili mo. Medyo sabihin natin saturated, pero hindi porket mabulaklak at cute at pop art ang nauuso, ayun yung gagawin mo. Wag mong unahin mo yung sarili mo bago yung market. Wag kang gagawa ng kasi sa huli ko rin ng talo dyan eh. Hindi tayo sabihin ko lang, hindi tayo factory. Kailangan gamitin natin siya na yung kasi kung iisipin mo kagad na hindi ka matatanggap ng scene or hindi ka makakapag-show dahil nagiging totoo ka sa sarili mo, ano ba mas masakit, di ba? Yung gagawin mo lang siya dahil gusto mo lang na makapag-show or yung forever kang nakapiring at nakatakip yung bunganga mo dahil gusto mo lang ng benta or gusto mo lang na ma-accept. Kasi kung hindi mo ilalaban yan ngayon pa lang, kailan masasanay ka na lang doon sa sistema eh. Gagawin mo na lang yun dahil iisipin mo doon ka in-accept. Mas masarap pa rin sa pakiramdam yung tatanggapin ka nila ng buong buo. Sa kung ano yung gusto mo. Kung ano yung gusto mong sabihin, wag mong hayaan na kasi ito yung opportunity for you eh, yung boses mo eh. Kung hindi mo bibigyan ng opportunity sa sarili mo na makapagsalita, forever ka na lang na masasanay na sumayaw dun sa dati ng sinasayaw. Parang maging different. I-treat mo yung eksena na stage for you. Iwasan natin na madiktahan or yan para sa akin. Okay, sir, baka meron kang gustong pasalamatan or i-promote ng mga show or whatever, website, Facebook account. Ayan, salamat kay Madam Girly Urbano. Yes. Dahil kaibigan malaking tulong sa Pilipinas ay natuloy. Yan yung may group show kami sa J Studio, yung Limitless ni Sir Norby. Salamat sa invitation. Na-move eh. Kasi basta yung concept. So 23 na. 23. May susunod pa yung collab show ko sa Pigmento September 9 September 27. Ayun, may mga trabaho ako doon. Sa Manila Art, pero October pa naman yan. Ayun. Ano pa ba? Hindi ko na maalala eh. Pero yan, salamat sa support, salamat sa lahat ng mga kaibigan sa eksena. At yun, patuloy lang tayong lahat
padayon at mahirap ang buhay natin. pero Pero masaya. pero wala namang papalit dito sa yung ginagawa natin. Kasi, di ba, life is short. Hindi naman ang importante yung legacy. Tsaka kung ano yung iiwan natin para sa susunod na henerasyon. Ayun, salamat. Okay, sir. Maraming salamat.